Makikita ninyo, paglipas ng ilang buwan sa bansa, makukumbisi ko kayo sa mga sinabi ko sa inyo. Isang bagay na mamamahala sa Madrid at ang iba naman ay maninirahan sa Pilipinas. Pero, ako, halimbawa, ako na may 23 taon na napagkain ng saging at kanin. Tandaan ninyo na dumating ako sa bansa. Destino ako sa isang bayan na mayaman sa agrikultura, bagamat hindi pa ako besa magtagalog, ay namumpisal pa rin ako sa mga tao dito. At ang malipat ako sa isang bayan na mas malaki, napakarami nang nagatid sa akin at ang lahat ay umiyak. Tinambakan nila ako ng regalo at tinihatid pa ng musika. Pero ang ibig sabihin ay, Teka, pagbabadali. Mas marami ang naghatid sa pumalit sa akin. Mas maraming luha at mas maraming musika. Kahit na mas maiksing taon lamang ang inilagay niya doon, ay mas marami siyang binugbog at mas tumas sa doble ang buwis. Magandang gabi mga Ginoo. Magandang gabi, Padre. Karangal ako may pakilala sa inyo, si Don Crisostomo Ibarra. Anak na nga ang iyong mga kaibigan. Siya ay galing sa Europa. Aba, ang kura ng aking bayan, si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Pagpamanhin ninyo, nagkamali yata ako. Hindi ka nagkamali, ngunit kahit kailan, hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Binata, ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagdating sa iyong bansa. Sana'y masigit siyang maging mapalad kaysa sa iyong ama, na isang pinakamarangal na tao sa Pilipinas. Senyor, napawi ng inyong papuri sa kanya ang mga alinlangal tungkol sa nangyari sa kanya na hanggang ngayon at hindi ko nalalaman, kahit na ako ang kanyang anak. Pinitulutan niyo ako na hindi sundin ang istriktong kaugalian. Ngunit sa tagal ng aking pagkakawala, hindi ko mapigilang magpakilala sa hiyas ng aking bayan, ang mga kababaihan. Mga senyor, may kaugalian sa Alemanya na kung wala kang kakilala sa dadaluhan mong pagtitipon, ikaw mismo magpapakilala sa inyong sarili. Hindi ko to gagawin upang magpasok ng isang banyagang kaugalian sa ating tradisyon. Ngunit dahil nakikita kong obligado kong itong gawin, ako si Juan Crisostomo Ibarra I. Magsalin. Senyor Ibarra, ako si Kapitan Tinong, matalik na kaibigan ni Kapitan Tiago. Ako ay taga-Tondo. Nais ko po sana kayong imbitahan mananghalian sa amin bukas. Ipagpaumanhin niyo po, ngunit bukas mismo ay aalis na ako, patungong San Diego. Para sa'yo to, Padre Damaso. Para sa'yo, Padre Sibila. Mas matagal ka nang nakilala sa bahay na ito. Edad, dignidad, at pamamahala. Hindi ako gaanong katandaan, no? At sakay ko ang kura ng distritong ito. Sige po, dahil iyon ang iyong utos. Hindi ko inuutos. Ano doon, Santiago? Hindi ba kayo maupo kasama namin? Ang pagtitipong ito ay para sa ating pasalamat sa mahal na Birhen. At sa pagdating ng binatang ito, ilabas na ang tinola. Gano'n na po kayong wala sa bansa? Mga halos na 7 taon. Aba, hindi niyo pa ba nakakalimutan ito? Ang bayan ko pa nga yata ang nakakalimot sa akin. 1 taon na kasi akong hindi nakakatanggap ng sulat, kaya hindi ko alam na namatay na pala ang aking ama. Ano po ba ang pinakamahalagang bagay na nakita ninyo sa inyong paglalakbay?
bago ako maglakbay, sinisikap ko munang malaman ang kasaysayan nito at ang unti-unting pagbabago nito tungo sa kaunlaran. Yun lamang ba? Kahit ang mga bata ay nababatid iyon, inaaksaya mo lamang ang iyong salapi sa ganoong bagay. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil palagay pa rin ang loob niyo sa akin. Huwag po kayong mag-alala sa pagtrato niyo sa akin. Ganito din niya ako tinatrato noong bata pa ako. At nang madalas po siyang dumalaw sa aming bahay upang kumain kasalo ng aking ama. Paitulutan niyo po muna akong umalis. Marami pa akong aasikasuhin sa pag-alis ko bukas para sa Espanya at Pilipinas. Huwag kayong umalis. Darating na si Maria Clara. Darating din ang bagong kura ng San Diego. Pupunta na lamang ako dito bukas. Bago umalis, ako'y may bibisitahin pa. Binata, mag-iingat kayo. Matuto kayo sa inyong ama. Ninyo ako. Pero wari ko ay napakataas ng inyong pagtingin sa aking ama. Maaari niyo pang sabihin kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi mo ba alam na ang iyong ama ay nakulong? Crisostomo, sa 7 taong pamamalagi mo sa Europa, lagi mo pa rin ba akong naaalala? Oo naman. Hindi ko makakalimutan ang pag-ibig ko sa iyo. Gayon din, pati sa ating bayan. Lagi ko nga nakikita ang iyong muka sa tuwing ako'y tumitingin sa langit. At sa boses mo, naririnig ko tuwing umihihip ang hangin. Ako naman, ikaw ang lagi kong naiisip buhat nang ikaw ay umalis. Tignan mo, ang tuyo ng dahon ng sambong na inilagay mo sa loob ng aking sombrero noong minsan sumakit ang aking ulo. Ito na naman yung sulat na binigay mo sa akin nang bago ka umalis. Oh, bakit? Kailangan ko na pala umuwi sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Eto, iligay mo sa libingan ng iyong magulang para sa araw ng mga patay. Crisostomo! Pakisabi nga pala kay Andeng na darating sila Maria Clara at Isabel, kaya ayusin ang bahay. Saan matatagpuan ang libingan ng aking ama? Doon po, Ginoo. Doon po matatagpuan ang libingan ng iyong ama. Sumunod po kayo sa akin, Ginoo. Nasaan na yun? Ang palatandaan ko sa libingan niya ay isang malaking bato. Di ako pwede magkamali. Nasaan ang krus? Naku, ipinasulog ng malaking kura ang krus. At sino naman ang malaking kura? Si Padre Garote, ang namamalong kura. Pwede bang ituro nyo na lang sa akin kung saan ang libingan ng aking ama? Ha? Pero wala na sa libingan niya ang bangkay. Babae na ang nakipaglibing doon ngayon. Mga 1 linggo na, magka3 buwan na noong ipinahukay. Ng mga malaking kura ang bangkay at pinalipat ito sa libingan ng mga bichik. Kaso, gabi noon, umulan pa at mabigat. At ano? At ano? Ano? Dahil sa mabigat ang bangkay nito, ay tinapon na lamang sa ilog. Ano ginawa niyo sa aking ama? Wala akong inalaman sa nangyari kay Don Rafael. Anong wala? Padre Damaso, tinutukoy ninyo. Crispin, ilayin mo na ang lubid.
nanaisin ko pang nasa bahay na lamang. Doon, hindi tayo mapagbibintangang magnanakaw. Hindi hahayaan ni inay na tayo ay mabugbog sa palo. Sana magkasakit na lang ako para sa bahay ako alagaan ni inay at hindi na ako babalik pa dito. Huwag mong sabihin yan. Magagalit ang inay. Paano tayo kakain? 2 piso lamang ang aking sahod. Kaka, paano natin mababayaran ng 2 onsang ginto na sinasabi nilang nilakaw ko? Sana ninakaw ko na lang pala iyon. Ganun din naman, kahit papaano makabili tayo ng bagong damit at madaming pagkain. Sana ninakaw ko na lang. Ay nako, tiyak na magagalit ang inay kapag nalaman niyang nagnakaw tayo. Napakarami ko na nga natanggap na palo eh. Kahit nga yung napamaskuhan ko noong nakaraang taon, na 1 kwarta kinuha pa ng kura eh. Nay! Nay! Ano kayang mga anak ko? Crispin! Kasi... Nay! 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 Naiwan po sa kumbento si Crispin, Nay. Hindi pa ba siya? Anong sugat sa noo? Tinanong po kasi ako ng Guardia Civil sa wikang Kastila. Ngunit hindi ko ito naintindihan. Tumakbo po ako dahil ayoko maglinis ng kwartel. Kaya pinaputokan po ako ng 5 beses sunod-sunod. Diyos ko! Bakit nga pala naiwan sa kwarto si Crispin? Napagbintangan po kasi siya na kumuha ng 2 onsang ginto. Ano na ginagawa ito sa akin? Bakit ba mahirap tayo? Ganun na lang ba yun, anak? Aligan at kumain ka na. Ngunit inay, hindi po ako kumakain sa Winnie. Alam ko, pinaganda ko kayong magkapatid ng paborito niyong ulam. Ngunit dumating ang inyong ama at inubos niya. Oo, sinabihan ko nga siyang huwag ubusin dahil dadating kayong magkapatid. Pero inay, hindi po ba mas mabuting kung tayong 3 na lang? Si Crispin at ako, upang hindi na kayo umiyak. Hindi ka ba kakain? Kung hindi, tatabi ko na to. Matulog na tayo at gabi na. Wala rito. Mga Guardia Civil,
Tayo na sa lawa, mahal ko. Uy! Majaklada, saan ba gusto pumunta? Gusto ko sana magpunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Nako, hindi po. Mamaya lang po ay nandun na tayo. Senyor, ikaw naman po ang maglagay ng platada. Kaya ikinararangal ko po, gobernador. Ha, isang maling galaw mo lang, siguradong patay ka. Hindi na. Ano nangyari, Elias? Mag-ingat kayo, senyor. Di lang yan ang mangyayari sa inyo. Saka ko lang ikikwento sa inyo. Sadali lang! Anong nangyari sa kanya? Muntik na kayo patayin ng tao iyan! Pero siya rin na nabiktima sa sarili niyang kagagawan. Kung ganun, ako na lang magpapalibing sa kanya. Pero pinagtangka niya ng buhay. Oo nga, ngunit namatay na siya. Kala nga namang ipakulong ko pa siya. Pinapatawad ko na siya. Ang bait niya talaga. Gustuhan mo ba yung proyekto kong paralan, mahal ko? Oo naman, mahal ko. Man lang ako binati nung ako'y dumating. Napakatas talaga na tingin niya sa kanyang sarili. Nakarating na sa Europa, akala mo kung sino na. Huwag mo na lamang siya pansinin, mahal ko. Kung alam mo lang kung paano pagtitipi ang ginawa ko sa kanya sa tuwing kami ay nagkikita. Katulad lang siya ng kanyang ama. Akala mo dosente pero hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin niyo ako. Ngunit hindi. Tama lang sa kanya na parusang mamatay. Hahayaan ko pa kung ako lang ang iinsultuin mo. Pero wag mong iinsultuin ng namaya pa akong ama. Ika, Crisostomo! Alagad ng simbahan niya, kinakalaman mo! Alagad ng Diyos! Alam niyo ba siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang aking ama? At ngayon, babastusin pa ito. Ganyan ba ang alagad? Crisostomo! Huwag mong patayin ang aking ninong! Ha! Kung hindi lang kita mahal, Maria Clara, baka makita natin kung may dugo ang taong ito. Kat. Ay po, senyora! Hindi na ako kumakanta! Ang baliw ko. Yatin mo siya! Masusunod ko. Hoy, baliw! Bakit ka nga dito? Narito na po siya. Pakantahin mo siya! Hoy, baliw! Kumanta ka! Magaling! Maaari na kayong umalis! Hoy, baliw! Sinong baliw? Baliw! Sayaw! Sumayaw! Gayahin mo ako! Sumasayaw ang matandang baliw! Hindi ako ang baliw, no? Ikaw! Ako? Ako ang baliw? Oo, ikaw nga! At inuutusan kitang sumayaw! Ayoko nga! Baliw lang ang sumasayaw! Sinabi nang ikaw ang baliw! 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 Tumigil ka na! Napapaliw ka na rin, no? Dugo! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Guardia Civil, bisan na gamutin ang babaeng ito. Bukas na bukas ay ihatid siya sa bahay ni Crisostomo.
O Victorina, kayo pala, tuloy kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama kayo, ha? Oo. Magandang umaga po. Ako po si Alfonso Linares. Magandang umaga rin. Kamusta na si Maria Clara? Ayun, wala pa rin pagbabago. Kamusta ka na ba, Maria Clara? Masakit pa rin po ang ulo ko, Doktor. Siya po ba si Maria Clara? Oo, siya nga. Ang ganda po pala talaga niya, no? Magandang umaga po, Padre. Nasaan siya? Nagpapahinga po siya. Maria Clara, Padre Damaso, maraming salamat po sa pagbisita ninyo. labas kasi ang pag-aalala ko. Magpagaling ka agad, ha? Opo, Padre. Sige, magpahinga ka muna. Padre Damaso, O, Victorina, sino yung kasama mo? sa totoo lang po, kanina ko po siya gustong ipakilala sa inyo. Siya po si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Siya na nga ba ang anak ni Carlico? Opo, ako nga po, Padre. Masaya akong makita ka. Ako din po. Matagal ko na din po kayong gustong makilala. Nandirito siya upang maghanap ng mapapangasawa. Mapapangasawa? Madali lang iyon. Maghintay lamang kayo. Ano ba yan? Ang papangit ng mga dumaraan? Hoy, Lavandera! Kami ba ang pinariringgan mo? At bakit? Natatamaan ka ba? Hoy, matandang makukulam! Kung makapagsalita ka, akala mo sino ka maganda? Anong sabi mo? Baka gusto mong labhan ko yung kulot ng buhok at sabay plancha? Gusto mo ba magduelo tayo? Hindi ka taurungan, no? Ay, sinusubukan mo ata ako! Magsitigil nga kayo para kayong mga bata. Alperes, pagsabihin mo nga yung asawang mukhang makukulam. Kung hindi ka lang. Tara na nga, Victorina. Wala naman tayong mapapala diyan. Si Burjo, hindi mo malang ang pinagtanggol sa mayabang na iyon. Mukha ba akong may laban dun? Ikaw, Alfonso, binabala kita. Pag hindi mo sila hinamon, hindi ka makakasal kay Maria Clara at malalaman na lahat kung sino ka. Ang kapal naman naman peking pilay na magagamot na yan. Noong Ibarra, doon muna po kayo magtago sa aking isang matalik na kaibigan sa Mandaluyong. Dadalhin ko na lamang po ang inyong salapi na aking ibinaon sa libingan ng inyong ama sa puno ng Balise. Ginoong Ibarra, umalis na po kayo. May ibang bansa po kayo tumuhay ng tahimik doon. Ako lang ang alis. Oho, Ginoong Ibarra. Dalang ulit mo na akong inililigtas. Kahit na ang pamilya ko ang dahilan ng iyong kasawian. Dapat lang na ibalik ko sa iyo ang kayamanan bilang pasasalamat. Ato yung mo. Inay! Inay! Ikaw ba yan? Hintayin mo ako!
Kawawa naman yung bata. Inay! Hintayin mo ako, Inay! Inay! Bakit niya ako tinatawag? Inay! 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 Basilio! Anak ko! Basilio! Inay, gising! Inay! 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 Gising! Inay! Inay! Gising! Gising, Inay! Ako po ito, si Basilio! Gumising ka po, Inay! Siya ba ang iyong ina? Ano ang balak maging sa kanya? Ang ilibing siya. Sementeryo? Ngunit wala po akong pera. At saka, hindi po ako papayagan ng kura. Kung gayoy, Kung matutulungan niyo po ako. nanghihina na ako. May 2 araw na akong hindi kumakain at natutulog. May naparito pa ngayong gabi. Makinig ka. Mamamatay na rin ako bago mag-umaga. May 20 hakbang rito. Sa kabilang pampang ng sapa ay may isang malaking bunta ng pang... Ibuntun mo rito at ipatong mo ang aming mga katawan. Takpan mo kami at sunugin mo kami hanggang sa maging abo kami. Kung walang ibang darating dito ay humukay ka rito. Marami kang gintong matagpuan rito. Iyon na iyon. Mag-aral ka. Sige na. Kuhanin mo na ang mga kahoy. Madadagdag sa akin. Mamamatay ako hindi man lamang mamalas ang pagsikat ng araw ng aming bayan. Kayong makakita, pagbubukang liwayway, malugod ninyo siyang tanggapin at inyong binsain mga nabuwal sa dilim. Paalam na sa ating pag-ibig namin sa'y pinag-isa. Paalam
ulitin. Paalam na sa ating pag-ibig namin sa'y pinag-isa. Paalam na sa mga pangakong di na mabubuhay pa. Paalam na sa ating pag-ibig namin sa'y pinag-isa. Paalam na sa mga pangakong di na mabubuhay pa. Paalam na. Paalam na. Paalam na. Paalam na. Ay, tumingin ako sa amin. Bakit? Natatamaan ka ba? Anong sabi mo? Lavandera? Baka gusto mong... Rupert. Makinig ka. Sa mag-uuma. Gano'n na po kayong wala sa bansa? Ano po ba ang pinakamalagang bagay na nakita niyo sa inyong paglalakbay? Huwag kayo mo magpatawa. Putek. Nasaan siya? Back it up and dump it. Back it up and dump it. You, back it up and dump it.